Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Council of Kanyang Representative. In fact, sa root, sinabi natin council na sinabi representative. So, nasa option na yan ng respondent kung siya ay dadalo o hindi. Ito ay in line with our Yung numero po sa pagbobotohan, Senator, patuloy din pong pinag-uusapan. Although kanina sinabi po ni Senator Erwin din sa amin na walang kailangang baguhin doon sa 16 votes na kailangan po. Pero as early as now, malaking issue po ba yun sa nakikita po niya sa as an impeachment court kung magde-determine ba yung numero po ninyo sa ngayon at yung numero in the coming days dahil may mga umuubo din pong balita na maaaring may ilang mga senador po ang may mga kinakaharap na kaso at magkaroon din po ng desisyon sa kanila mga kinakaharap na kaso. Sa ngayon, hindi pa yung issue sa amin dito sa impeachment court dahil wala namang naglalabas na issue yan. Lumalabas lang to sa mga media, na pag-uusapan lang ng iba't ibang abogado, iba't ibang legal luminaries. So opinion lang ang lumalabas for now. But formally, in the impeachment court, hindi pa ho issue yan. So sa case po ni Senator Marcoleta SP, if ever na biglang maglabas na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, how nasa Senate si Senator Marcoleta, how would the Senate react or act on that? Actually, Victoria, yan yata tinext mo sa akin kahapon. Opo. Ayaw ko mag-speculate at to answer hypothetical questions because very sensitive ito. Ang status ngayon ay si Senator Marcoleta ay merong opportunity na magbigay ng kanyang defense at magpaliwanag sa korte. Hindi naman ibig sabihin pag final sa korte, automatic may warrant of arrest. Ito ang ating judicial process. So mabibigyan siya ng pagkakataon para maghain ng kanyang mga depensa at papakinggan ng sandigan kung ano ang kanyang depensa at dito gagawa ng desisyon. Pero in the event lang, sir, kasi possible talaga na maglabas ng warrant na, the Senate will cooperate. Well, we cannot preempt. Korte ito Victoria. Sandigan is a court, so we cannot preempt kung ano yung kanyang gagawin o ano yung kanyang magiging desisyon. So far, ang sure is Senator Marcoleta, of course, can participate in the trial. For now, dahil senator pa siya at wala naman linalabas na desisyon, so aantayin natin kung ano yung magiging desisyon ng Senate. Opo. And speaking of court, Senator, meron pong pending na petisyon sa Supreme Court sina Senator Alan Peter Cayetano questioning yung legality nung session natin noong June 3. How do you view that po? Makaka-apekto po ba yan dito sa pagsisimula na natin ng trial? Hindi naman dahil tuloy-tuloy yung ating pag-arrange at pag-organize and prepare ng paghahanda ng impeachment. Makikita naman natin through physical arrangement as well as yung mga ini-issue naming mga dokumento. In fact, if you nasusundan natin, pinopost na namin ngayon yung sa website ng Senate lahat ng mga dokumento na ini-issue natin, pati yung mga pre-trial orders, mga pre-trial documents ay ina-upload na ngayon sa website ng Senate in the spirit of transparency. So kung makikita natin yung takbo ng dokumento, binalabas natin yon, pinepermahan natin yon, at tuloy-tuloy yung ating paghahanda. SP, balikan ko lang po yung kay Senator Marcoleta. Has he messaged you? Nakipag-ugnayan na ba siya sa inyo on this case? At pati po yung mga pulis, meron na po bang communication sa Senate? Wala akong personal communication with Senator Marcoleta. Yung huli namin nagkita ay yung special session in which nag-attend siya nung special session at yung commission on appointment session. At maganda naman yung aming kwentuhan at that time. And so far as yung mga enforcers, wala rin kaming communication. Opo. At can you quickly walk us through lang, sir, anong mangyayari sa Monday? Do you expect na aabutin po ng gabi ang first day ng trial? Pinaplan siya pa until now, yung walkthrough, but definitely mag-open tayo, magbibigay tayo ng
opening statements, yung prosecution, yung defense, magbibigay rin ng opening statements. At of course, dahil first day ito, magbibigay tayo ng mas mahabang oras para sa prosecution and defense to give their opening statement. So, we're finalizing the flow. So, within today or tomorrow, mapa-finalize. Wala pang presentation ng testigo, ng witnesser, or ng evidence on the first Wala pa. On Monday, wala pa. Yan din ang napag-usapan ng mga center judges. Opo. Kailan yun most likely, sir? Tuesday? Tuesday. Yung preparation din po ninyo, Senator, as a presiding officer bilang everyone is looking forward po sa inyong pamumuno bilang presiding officer. Can you just walk us through po briefly po kung ano ang paghahanda rin pong ginawa ninyo bilang presiding officer? Well, malinaw sa ating rules na ang presiding officer ay yung Senate President unless yung majority will think otherwise. So very clear yan in our rules. At so patuloy yung paghahanda natin. At in fact, pag makikita natin yung mga dokumento na pinapirmahan natin, we sign it as presiding officer para tuloy-tuloy yung paghahanda at tuloy-tuloy yung pag-issue ng mga documents. At importante kasi yung pagpirma as presiding officer dahil yan ang official document na pinapalabas ng impeachment court. So insofar, ako personally ay we're preparing at patuloy yung aking preparation. I think you cannot prepare too much dahil ang daming binabasa at ang daming pinakabisado. But at the same time, ang komplikado dito, Victoria, ay yung regular na trabaho ng Senado. Yan din dapat planuhin ng maigi dahil pagpasok ng August, budget season na. At alam natin, hindi pwedeng madali ang budget kung hindi magkakaroon na active budget tayo. At the same time, yung 15 na LEDAC bills na lahat ay halos priority. So yun rin ay pinaplano namin ng mabuti at in fact, papasalamat nga ako sa ibang mga senador natin. Mag-umpisa na sila ng hearing. May mga investigations rin na pinag-uusapan, for example, yung flood control or yung itong Tacloban incident at yung iba pang mga investigations na nakahanda. So ito rin ay pinaplano ng mabuti. So maraming sabay-sabay na ginagawa ngayon. Oo nga po. Talagang medyo mabigat. So, ibig sabihin, SP, kahit na may trial, before itong SONA, meron pa rin mga committee hearings na gagawin kahit na may trial. Yes, kasi meron tayong, ang trial naman is 2 p.m. onward. So kung may mga senador tayo gusto mag-hearing in the morning because importante yung kanilang bills o meron silang investigations na gagawin in the morning, pwede nilang gawin yan. Allowed yan under our rules. How about naman yung session, Senator? Kasi after SONA, balik session, di ba? Hindi ba sasabay sa schedule sa hapon yung session? Tama ka, less than 30 days ay magkakaroon na ng session. Yung second regular session na ng Kongreso. Ang napag-usapan in focus ay 10 a.m. ang session and then 3 p.m. ang impeachment. And siguro, So mabigat, no? Kasi if you look at the activity morning, nagde-debate ka ng bills, hapon nag-i-impeach sa the impeachment court ka. So, and then on other days, meron kang mga hearings. Kaya medyo aminado ako na magiging matrabaho para sa ating mga senador. At panghuling tanong na lang, sir, sorry, medyo bitin po tayo. On Monday, you will be the presiding officer. Pero pwedeng may tumayo, mag-motion na, let us elect another presiding officer. Possible mangyari yun, sir? That is allowed under our rules, Victoria. But under our rules, very strict siya. Ang presiding officer ay Senate President. Pero under our rules, Lynn, meron rin nakasulat doon na unless a majority will vote otherwise. And will you be amenable to that kung may ibang maging presiding officer? Mahirap pa yung preempt, Victoria. All of these things are ay pinag-uusapan, so mahirap i-preempt. Alright. Sige, marami po kami naabangan sa Monday. SP man ako. Thank you, Victoria. Sobrang dami niyo pa rin po Salamat. kakasikasuhin. Maraming salamat, sir. Thank you. Thank you, sir. Yan po si Senate President Sherwin Gatchalian, ang presiding officer ng impeachment court. Hi! Hinga tayo. Ang dami natin na pag-usapan from Congressman Chua to Senator Erwin, Professor Coronacion, Attorney Poa, at Senate President Gatchalian. Nako, talagang maghanda po tayo para sa Monday. Hindi lang po yung mga magko-cover at yung mga parties involved, Yes. pero syempre yung public din. Yung taong bayan din po, kailangan din po natin. At maraming
Victoria Ako Tuna. naman po si Christian Yosores sa programang Anong Ka Na? Susunod na, naku, narito na si Ninong. Kayo po ay Robert, ano? Thank you. nakikinig sa interview ni Senate President Sherwin Gatchalian. Yan po, DCMM. At aking namang in-upload sa aking YouTube channel na Danilo Dizon 2.0. Meron pa akong isang YouTube channel, yung Danilo Dizon TV. At yung isa ko, Nilo Isla TV. At meron din po akong Facebook page, ang Guardia Balita. So, credit sa DCMM yung ating narinig na kwentuhan. At ang oras po ngayon ay alas 8:04, July 4 na po, 2026. Pakipindot po yung kamay at larawan ko sa baba para lumabas yung subscribe. Pakipindot na lang po bilang tulong nyo para madagdagan nyo aking subscriber. At muli po sa aking next vlog, credit pala sa DZMM. Good day po and God bless. Ano ba talaga, kuya? Hindi talaga gusto niya. Balo na yan si Kitana. Frustrated. Frustrated. Parang wala sa loop ng national issues. Oo nga. Naiwan pa sa Mindanao. Pagkagaling mo lang sa Jensen. Yes, fresh from airport, tumungo tayo dito. Lumipad ang ating team para makapag-shoot ng The Love Show. Ano mas ko naman? Mas productive naman yung ginawa mo rin. Kesa sa mga senador dyan, di ba? Na nagpapanggap na inatake ang Senado. Na nag-i-invoke ng independence ng Senado, no? At nag-i-invoke ng kung ano mga scriptures. Ito, konkreto ginawa mo. Dala ka ng relief. Nakiisa ka sa kanila. Naramdaman mo yung sugat sa sarili mong balat. So itong pagsampa nila ng kaso sa Supreme Court, ano ba suntok sa buwan? Kasi alam nila I know na alam nila sa sarili nila. Talagang valid yung forum. Well, siguro na-provoke sila dahil binabanatan sila Ang dami yung satsat. E kung magsampa kayo ng kaso, ang dami yung sinasabi na hindi totoo itong majority ni Will Gatchalian. Tapos hindi naman kayo nagsasampa ng kaso, puro lang kayo online selling. Siguro may titiramaan din sa So, suntok sa buwan, suntok sa hapon. Kayo po ay nanonood, nakikinig sa aking YouTube channel, Danilo Dizon 2.0. Ako po ay nanonood kina dating Sec Ronald Llamas at Lovely Granada. Sumikat na si Lovely Granada, isang vlogger na taga Mindanao. Ngayon ay kinuha na pala ng News 5. So credit courtesy to News 5 everywhere sa aking vlog na ito. Paki-click po yung kamay at yung aking larawan sa baba ng video. Pakipindot po yung subscribe dahil apat pala yung aking subscriber 4 na buwan na yata ako nagbablog, hindi tumataas yung aking subscriber. Pakipindot na po, tulong niyo na po yan sa isang bagawang vlogger katulad ko. So muli po pwede po kayo bubisita sa aking page, Facebook page, ang Guardia Balita.
So muli po, good day and God bless. ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba. Receive ko na ang paboritong food ko at may discount pa. Kita niyo ba kung gaano ako ka-excited? Syempre pag-uusapan pa rin Tayo natin po ay nakikinig sa sinasagawang rally DCMM Teleradyo. Ang host, ang dalawang host ay si Attorney Ate Ma'am Fajardo. Magandang hapon po, Makapagal Attorney. at si Sir Henry. Magandang hapon po, Sandro at Maan. Magandang hapon Sandro. nakikinig sa ating Hindi pala ito. Attorney Ate, syempre nitong mga nakalipas na araw muling nababanggit ang pangalan ni dating Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ano pong take nyo? Kasi mabalikan lang natin dahil mismong si Ombudsman Kayo po Remulla ay at ang Assistant nanonood, Ombudsman na si nakikinig sa aking Clavado YouTube nagsabi channel doon sa No Mastermind. Ano po ba Danilo yung take nyo dito? Dizon TV. Ganun ba sinabi yun? Opo, napapahala po kami ng lubos na nababanggit ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez kasi napakalayo Attorney po sa Adi Pardo proseso ang sa pag-aproba ng kanilang guest. budget sa public works, no? At sa paglaan ng mga proyekto sa kung saan lugar. Ang proyekto po ng flood control, for example, no? Mula sa pag-propose, pag-isip, pag-release ng pera hanggang sa pag-implement nito, wala po. Spokesperson pala ito ni Pan, dating Speaker Martin Romualdez. Kaya kami po nagtataka kung bakit Attorney almost a year Ade after po na Fajardo. ng problema ito at nagkaroon ng investigasyon yung Independent Commission on Infrastructure ay ngayon lang naisip na parang babalikan, no? Supposedly ang imagine or kung ano mang naiisip. Kayo po ay nakikinig na nanonood sa aking YouTube channel ang tinanggap nga ng Ombudsman, Danilo Attorney Ade, yung offer Dizon ni dating DPWH TV. Secretary Manuel Bonoan na maging state witness. At ang sinasabi ay posibleng siya bisita po. daw ang magdiin sa mga matataas na opisyal Yan sa aking maanumaliang flood control Facebook projects. page. Anong tingin niyo dito, Attorney Ade? ang Garda Palito. Ayun po sabi ko nga, Si Attorney Ade Fajardo po yung because even way before guest ng programa events today or yesterday DCMM or the other day, Teleradyo. kung may nagkaroon ng ganung deklarasyon, hindi po nababanggit July si 1, Congressman Martin Romualdez 2026. ni dating Secretary Bonoan, no? Even sa submissions sa ICI, wala pong banggit na papel na ginampanan, no? Si dating Speaker Martin Romualdez dito sa flood control issue, right? And then all of a sudden, na parang ginabagay walang kaso, walang ebidensya, walang patunay sa kanya. Wala daw ebidensya kay Martin Romualdez, dating Speaker. At dito, nababanggit na yung kanyang pangalan. Pero sa nababanggit nga po natin, ating ginapaliwanag, ang buong proseso po ay almost confined to the executive department po. Ang proseso ay Kaya po, walang ebidensya kay dating Speaker Martin Romualdez ayon doon sa kanyang spokesperson, Attorney Ade Fajardo. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Pakiklik lang po yung kamay at larawan sa baba ng video. Lalabas po yung the word subscribe. Pakiklik po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po. Good day and God bless. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Pakiklik lang po yung kamay at larawan sa baba ng video. Lalabas po yung the word subscribe. Pakiklik po. Maraming salamat po sa inyong suporta.
Hanggang sa muli po. Good day and God bless. Sa 2024, sa UA 1650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearl Star. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearl Star, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pearl Star, ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pearl Star. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pearl Star na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanya ng listahan at nalumabas naman po ito sa GA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pearl Star ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iginawa ng Pearl Star ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itilakda ng Bicameral Conference ayon po sa record. Ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan